Ngayong araw nga pala ay wala muna tayong intro. Nung nakaraang araw nga ay nagkaroon nga ng bagyo dito sa Japan. Pero dito sa lugar namin hindi siya pumasok. At ang expect namin ay ngayong araw nga ang dating niya. At eto nga paggising ko at pagbukas ko ng kortina. Ang ganda ng panahon ngayon. Mapapa-thank you Lord ka talaga. At grabe ang favor ng Lord. At eto nga sila ate at bunso. Nauna pa silang nagising sa akin. At eto naman si daddy. Merry Christmas! September na! Bear month na! Merry Christmas! Ngayong araw nga pala ay unang pasok ng bear. Kaya naman sabi ni Daddy, Merry Christmas! Fast forward na nga pala tayo na andito na nga pala kami sa sasakyan. Ngayong araw nga pala ay linggo, kaya naman pupunta kami sa church. Sa mga oras nga pa lang yan ay medyo umaampon-ampon, mamaya-maya aaraw din. Ayon kasi sa balita, napapalabas pa lang ang bagyo dito sa Japan na dapat papunta dito sa lugar namin. Kaya naman kung mapapansin niyo yung ulap, medyo madilim pagkatapos maliwanag doon. Oo nga pala, bago nga pala kami pumunta ng simbahan, dumediretso muna kami dito sa 7-Eleven. Dahil si Daddy, hindi pwedeng mawala ang kape. At syempre, ako din, kumuha na rin ako ng gusto kong kape. At syempre, ang mga bata din, kumuha na rin ng kanya-kanya nilang gustong pagkain. At eto nga si Bunso, hindi niya alam kung anong kukunin niya. At maya-maya lang na andito na nga pala kami sa simbahan. Ang dami nang nakapark, naunahan na kami. Medyo na late din kasi kami ng alis. Although hindi pa naman nag-uumpisa yung service. Eto talaga si ate, kain ng kain, although hindi pa naman nag-uumpisa, kinain ka agad yung pinabili niya. At eto nga si Daddy at ang mga music team, hindi pa naman oras kaya nagre-rehearsal sila. After a while, nag-umpisa na rin ang service. At ayun nga si Bunso sa Sunday School, na andun yung lahat ng mga bata para mag-praise and worship din. Kaso hindi ko nga alam kung bakit siya umiiyak dyan, samantalang kapag pumupunta siya ng Sunday School, sobrang saya niya at excited. At nung natapos na nga ang praise and worship, syempre hindi mawawala ang mensahe ng Diyos. Habang nakikinig nga ako ng mensahe, pakiramdam ko napaka-peaceful ng lahat. Hindi ko mawari kung anong klase, pero pakiramdam ko may halong saya at may halong peaceful. Pagkatapos ng mensahe, hindi mawawala ang tithes. At meron pa nga nag-special number. O teka, at ipaparinig ko sa inyo. Your mercy flows like a river, and healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. Oh Lord, there is none like you. At ayun nga nung natapos na ang church, umuwi na kaagad kami. Hindi na kami pumunta kung saan kasi bukas may pasok na sila ate at bunso. O siya, hanggang dito na lang muli. Salamat sa kwento sa pagsama ngayon. Minsan umuulan sa buhay natin pero hindi naman laging umuulan o bumabagyo. Nadaan lang yan. Kaya huwag kang mag-alala kung may struggle ka ngayon. Dahil lahat yan ay lilipas. Hindi natin maiiwasan ang pagsubok sa buhay. Ang resulta ay nakadepende maigi kung sa paanong response mo sa bawat pagsubok ng buhay mo. Kung iisipin mo na wala ng pag-asa, ay talagang matatalo ka. Pero kung sasamahan mo ng diskarte, kaunting kapal na muka at lakas ng loob, kapag hindi pa naman nahiya ang kapalaran sa'yo, ay talagang ibibigay sa'yo ang minimithi ng puso mo. Huwag kang manalangin for easy life. Hingiin mo'y lakas para kayanin ang lahat dahil wala namang buhay na puro maalwan lang. Dahil kung masasanay ka sa ginhawa, baka kapag umambon ng kaunti ay baka isipin mo'y babahana. If you feel like you are losing everything katulad ng oras, chances at pera, alalahanin mo ang isang puno. Maglalagas muna yan bago mamulaklak at mamunga. Pero nananatiling nakatayo, mas matibay kesa kahapon at mas mabunga kesa noon. Tandaan mo, ang bawat struggle ay chapter lang yan ng buhay mo. Hindi pa yan ang buong istorya mo. Try your best to create a massive and satisfying ending.
Yun lang po. Salamat!